Today, we will take you to a country deeply influenced by its history, Cambodia. Good afternoon mga kasambay. Welcome to another episode of Frontliners, a program dedicated to helping us know more about our Department of Foreign Affairs. The Kingdom of Cambodia is known for its garment and textile export. Joining us this afternoon is His Excellency Ambassador Christopher B. Montero. But before we start, let us first know more about our Philippine Ambassador to Cambodia. Ako po si Ambassador Christopher Montero. Kasalukuyan po, Philippine Ambassador dito sa Cambodia. Ako po ay pinanganak sa Ordaneta, Pangasinan. Doon po ako lumaki hanggang high school. Nag-aaral po ako sa University of the Philippines at nakapagtapos ng Bachelor of Arts degree in History. Katapos po na makagraduate po ako sa Pamantasan, ako po ay kumuha ng Foreign Service Officers Exam noong 1994 at pinalad naman po akong nakapasa. Ang una ko pong assignment ay sa Wellington, New Zealand bilang Third Secretary and Vice Consul. Nanirahan po ako doon ng 3 taon bago po ako ay malipat sa ating konsulado sa Los Angeles, California for another 3 years. Sumunod ko pong foreign assignment ay bilang First Secretary and Consul at later on Minister and Consul General sa Philippine Embassy po natin sa Brasilia, Brazil. Good afternoon, Ambassador Montero. Magandang hapon po, Congressman Erin. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin para po makapagbigay ng impormasyon tungkol sa ating embahada dito sa Cambodia at ang kalagayan ng ating mga kababayan sa bansang ito. Saan po ba ito located and anong kind of government meron dyan sa Cambodia? Ang Cambodia po ay naka-located po sa tinatawag nating rehiyon na Indochina, dito po sa Southeast Asia. Dito po ay katabi ng Thailand at ng Vietnam. Tungkol po sa kanilang kind of government, ito po ay isang constitutional monarchy. Ang head of state po nila ay isang hari, tinatawag na King Norodom Sihamoni. Ang head of government naman po nila ay si Prime Minister Hun Sen, na siya pong punong ministro nila sa loob ng 30 taon. Bukod sa agrikultura, kilala rin ang Cambodia sa larangan ng garment at textile at maging sa turismo. Kapareho lang po natin ang mga Cambodians in terms of pagiging masipag at yung kanilang source ng pamumuhay sa agriculture, nasabi nyo nga po sa garments at textile industries, no? At saka sa turismo po. Nakakatawa nga po, i-share ko lang sa inyo. Actually, mga Cambodians ay kahawig po nating mga Pilipino. In fact, pag ini-introduce ko po ang sarili ko bilang Philippine Ambassador, hindi po sila maniwala kasi ang sabi nila mukha daw kong Cambodian. Sa larangan pong iyon, marami po tayong mga similarities o pagkakapare-pareho sa mga Cambodians in terms of looks, in terms of how we conduct our lives, no? Pati na po rin po sa klima, no? Para din pong sa Pilipinas, medyo mainit po dito sa Cambodia, pero hindi po sila sinasalanta ng mga bagyo, kagaya po nandyan sa atin. Meron din po silang baha rito kasi kung bumuhos din po ang ulan, medyo malakas pero hindi po ganun katagalan, kagaya sa atin po. Saan o anong industry po ba ang mas nag-excel ngayon ang bansang Cambodia? Kagaya po na nabanggit ko, no? Sila po ay primarily isang agricultural country. 70% po ng kanilang produkto ay nanggagaling po sa agrikultura. Katunayan po, sila ay binigyan ng awards for the past 3 years. They're the producers of the best rice in the world. Kaya kung umikot po kayo dito sa Cambodia, marami po kayong mga palayan na makikita sa countryside. Maliban po dyan, nag-excel din po sila sa garments at textile industries, no? Yan din po ang isa sa pinakamalaking industriya nila dito sa Cambodia na nakapagdudulot ng mahigit kumulang 700,000 no, na trabaho sa kanilang ekonomiya. Isa pa po na major na industriya nila
ay sa turismo. Kagaya nga po ng sabi ko, palagi pong binibisita ng mga dayuhan sa Siem Reap. Marami pong mga Pilipino ring bumibisita sa lugar na ito, no? Kaya nga po ang hospitality at tourism industry po nila ngayon ay umuusbong. Anong nakaraang taon po ay meron silang more than 4.5 million foreign tourists na bumisita dito sa Cambodia, at karamihan po dyan ay bumisita po sa Siem Reap. Sa ating pagbabalik, ating alamin ang history ng diplomatic relation ng ating bansa at ng bansang Cambodia, at hindi kamustahin ang ating mga kababayan doon. Please stay tuned.